Kasalukuyang nagtatrabaho si Rafi sa City Health Office. Sa ilalim ng Nutrition Department, hawak niya ang mga datos ng mga batang may mababang timbang at walang sapat na nutrisyon. Bukod sa hamon sa kanyang pagtatrabaho, may isa pang pinapasang suliranin ngayon si Rafi. Bilang ako sa third sex, so yung mga na-encounter ko ng mga discrimination na case is unang-una yung pag pumapasok tayo sa CR. So siyempre, as kami, parang nire-respect namin yung sarili namin as a girl. So minsan pumapasok kami sa mga babae. So may mga babae minsan na parang, sabi, bakit dito ka pumapasok? Pang babae ito. Tapos may minsan naman na pumapasok kami sa mismong talagang CR ng lalaki. So yung mga lalaki parang binuboli ka na, uy, di ba pag-girl ka, bakit nandito ka? Sa kabila nito ay masipag at masayahin naman siya. Ito ang mga katangian na naisa na nilang mapansin sa kanilang pagkatao at hindi ang pangungutya sa mga katulad nilang nasa hanay ng lesbian, gay, bisexual and transgender community. Kaugnay nito, isang forum ang kanilang isinagawa. Ang forum na ito ay dinaluhan din ng mga tagapagsalita na ang layon ay maitaas ang kamalayan ng mga tao upang maiwaksi na ang diskriminasyon sa kanila. Pero ano ba yung pamantayan natin para papasukan yung isang tao sa isang bathroom, washroom for example, and gusto lang naman namin umihi. That is why I always go back to the issue of in saying that, again, discrimination is a matter of public health concern. Lubos daw silang nasasaktan kapag ang mga katulad nila ay binibigyan ng limitasyon, gayon din ng hindi angkop na reaksyon o pagtrato. Kasi pag hindi natin pinagtutuunan ng pansin ang issue ng diskriminasyon, lalong-lalo na sa LGBT, lalong-lalo na sa transgender community na kinakatawan ko, hindi tayo magkakaroon ng magandang usapin dyan. So there has to be a governmental policy, a governmental intervention that will address issues such as this. Bukod dito, focus din ang forum na mabigyan sila ng tamang kaalaman kung papaano makakaiwas sa mga sakit tulad na lamang ng sexually transmitted infection. Yung gay community ay at-risk population for sexually transmitted infections. So, it's kaya gusto natin na maka-access sila ng mga health services na pinoprovide ng Provincial Health Office. Isa rin itong empowerment activity sa kanilang hanay at pagkakataon na maibahagi nila ang mga sariling karanasan ng diskriminasyon at mabigyan ng sapat na solusyon kung ito man ay naaangko. Hindi naman sila humihingi ng espesyal na pagtrato. Tama na ang respeto, pagtanggap sa kanilang pagkatao at pangunawa dahil tulad ng marami, sila rin ay tao din naman. Hazel Salas, ABS-CBN News, Puerto Princesa City.